Kanatong tanan mga kigalaan, aniana pod kita sa atong tulumanon matag gabi gikan Lunes hangtod Biyernes alas 7:15 hangtod alas 8:15. So mayong gabi sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok probinsya sa Negros Oriental, Luzon, Visayas, ug Mindanao ug sa tanan nga nasod nga maabot nining atong programa. Atong mga kaubanan diha sa lungsod sa Siaton, mga pamilya Monte de Ramos, Valdebrin, Quito, Lam, Gadjani, Eje, Radones, Napaw, Irisa, Kinilitan, Akson, Arbolado, Gadingan, Chiu, o uban pa. So, mayong gabi ka na tong tanan, o mayong gabi usab, o mayong pagpaminaw ni Mayor Felipe Ipi Rimulyo, atong kasamtangan nga mayor din sa siyudad sa Dumaguete, si Kinsa Mudalagan pagka-congressman sa 2nd District sunod tuig, o gingon man nga to kang Attorney Dio Rimulyo, nga atong official candidate, Batanon, abogado usab, nga nagtinguha nga mo serbisyo pagka-mayor sa siyudad sa Dumaguete, mo dalagan siya, may dalagan siya pagka-mayor para sunod tuig. Atong Vice Mayor Attorney Carissa Tolentino Magsino, o sa atong mga konsyales Ray Lindon Lawas, Milo Rimulyo, Franklin Gigi Isminya, Rins Masion, Manuel Manny Arbon, Clark Labi, Romel Iramis, Nelson Patrimonio, Nilo Saison Sr. o Samuel Disin. So, akong kauban sa Gyapon, si Kapitan Isagani Bana. Mayong gabi, bay. Mayong gabi, bay, o mayong gabi usab sa atong suking tigpaminawan, o usab mayong gabi ni Rolly Rimulyo nga diin nagpapili usab pagka-konsehal sa lungsod sa San Jose. O mayong gabi usab sa ato ang mga kanunay nga ga suporta sa ato ang programa nga kanunay nga minaw, sila si Kagawad Wendell James Barba, ingon man na si Dikloy nga gaatang gayod, o kauban ang mga Chocolate Boys na minaw usab si Auring, si Bobong, si Bibing, ingon man si Lando og si Mila, og usab si Willie og si Ading og si Luing. Mayong gabi ninyo diha, og ni Joseph og ni Merly Lim diha sa Barangay Banilad. Mayong gabi kaninyong tanan. Okay, akong yata kaninyo si Coach Glenn Serion, mga kaigsonan, para makatimbaya kaninyo. Mayong gabi usab ni Kagawad Alan Aranas sa Barangay Batinggil. Okay, mayong gabi nung June, og kay Kap Gani ba na itong guest, o makaingon ta mga kaigsunan, few days na lang we will cross to 2025. Kanya kaganina o karong adlaw mingon ta nga it's a result day, o hinaot ta nga kadunayon nga maminaw ang ato ang mga kaigsunan sa ato nga programa Lupad sa Kalambuan. Okay, duyo kamo sa atong programa karon, Lupad sa Kalambuan, inabagan sa konsensya sa probinsya. Naisgutan ni Coach Glenn Serion kalabot sa atong pagsaulog sa ika-128 martyrdom ni Dr. Jose Rizal. Dili pa lamang dugay mga kaigsunan atong giinugurahan ang maong pag-establisar sa estatua dinha sa atong boulevard. Kay sa kasaysayan, ang atong monumento sa Rizal dinha man gibutang sa Quezon Park. Kadugay na kay panahon walay administration nga nakapahimutang niya na og insakto except during the time of Mayor Ipi Rimulyo. So nabutang na pipila ka bulan miagi kaganina nagselebrar gyud ta nagsaulog buntag sayo on time mga atong mga participants. Unya doon na po tayo mga bisita sa nagkalanlaing lugar. Atong guest speaker kanina si former mayor of Vice and candidate for board member si Karen Villanueva. So nindot kayo ang atong pagsaulog, sulim kayo mga kaigsunan, although sa hapit na matapos may bundak ang ulan. Well, anyway, mao magud ang panahon sa panahon sa Disyembre. Napoy pasubo ba sa kamatayon sa atong former US President James Carter nga dinhigyo na sa dakbayan sa Dumaguete panahon ni Mayor Ipi Rimulyo 1999. Nakari na siya diin ga groundbreaking dito sa housing project ni former President James Carter. So nindot kayo nga atong mahisgutan ba ang mga nangaging panahon nga usa ka na ka panaminan sa atong mga kabatanunan nga may usa ng ehemplo. So utoy usa sa kuan bay nga si Mayor Ipi ga tan-aw gyud siya sa housing kay mao na siya nga ga-inaugurar si James Carter kaniadto 1999. Makita na sa social media
ang 1999 diri mismo si former President James Carter diha mismo sa Barangay Bahong Pandan. Nakabot ko siya dito sa Barangay Bahong Pandan. Oh. Ninduta sa pila kadlaw siya rin. Wala na ko'y idea bay kay 1999 pa man to, pero mura ko iyang gituyo pag-anhi ang pag-inaugurar sa iyang proyekto nga mao ang housing project diya sa Barangay Bahong Pandan. Now, kani atong pagsaulog sa minungdanon kayo by gani o Coach Glenn Sirion, ang pagsaulog sa kamatayon ni Dr. Jose Rizal dako kay kahulugan. Tungod kay way back in 1896 mao man kadto nga gi-execute siya in public, ipatay siya tungod lagi for advocating reforms. Now, alang sa tanan angay may bawan nga dili man to siya pareho nilang Andres Bonifacio o guman pa nga on the ground yun nga nga rabaw og sundalo nakig-away nakigbisog, pero lalom kaayo ang epekto sa iyang mga sinulat. Ang atong nibawan kana mang no limiting heri el filibusterismo, pero daghan day pa kayo na siyang mga sinulat nga unpublished. And then it was in Germany, Spain, Madrid, dito na siya. Nasayod ba mo nga si Dr. Jose Rizal hero usab dito sa Germany? Napailain nga mga countries nga hero si Dr. Jose Rizal. Ug usa nga atong maprobar ganiha sa Germany kay naagyo sa estatwa. Limuan ko sa estatwa bay Sa Germany. sa Germany. Gimuan siya estatwa tungod kay sa dito siya sa Germany. Medyuhin ban siya sa mga educators o guban pa sa mga negosyante tung doon na po'y pareho niya idea about reforms. Unya siya mo ay pinaka, meaning kuan ba siya, tawag nga pinaka brilliant among the brilliants. So gihimo siyang hero dito sa Germany. Unya tunog po siya sa China and other parts of the world. Kaya kitong yang sinulat dili lang na para sa Pilipinas, even United States, hero po na si Rizal tungod sa iyang pagsulat. Kay epektibo man kayang pagsulat. Bisan karon dili mo guna malimtan. Nya hagit na sa atong kabatanunan na kung mahimo ang baruganan ni Dr. Jose Rizal atong pagasundon. Ganin lang kay majority madlock man. Unsa may iyang giingon bay? Ha? Katong ang kabataan mo na siya. Usa sa iyang mga pulong nga gibuyan mingon, ang kabataan mao'y paglaom sa atong nasod. So mamuron bay, so Dio Rimulyo na kay batan-on man. So dili na malalis. Dili na malalis. Dio Rimulyo na siya. Nganong ingon ana nga misalig si Dr. Jose Rizal sa kabataan. Tungod kay kining mga kabataan mo estudyo. Especially sa bag-orong panahon mo research na bisan og elementary pa. May na silang research niya, may balo na silang mga current events ug unsa pa dinha. So kung tudloan na to ang kabataan gikan gina sa elementary, high school at sa college about ato bang paybawon unsay dagan sa atong politika sa Pilipinas, unsay angay natong buhaton nga ang corruption mauno. Kay karita magsugod ini karong sa kanang naa karon sa kundi maguna masulbad kay dili man puna sila mo giveaway. Pero kung atong i-indoctrinate sa atong kabataan kaning pagtulunan gikang Dr. Jose Rizal, doon na tayo paglaom nga doon ay kabaghuan sa sunod nga henerasyon bay. So muna klaro na gud kayo bay nga Dio Rimulyo na gyud na siya. Mao gunay may tabo bay. Munay may tabo. Bay. Kay gibaton man na tanan sa mga bisag mga kabataan ron, sige maguna nilang part man puna sa ilahang kuan subject kanang sa una social studies man na karon mura gitawag na siya og unsay tawag ana rong giusub man ang ilahang nagi subject si kuan Jose Rizal. No? Talking the life and works of Jose Rizal. Kining duha ka publications duly published yaning sinulat ni Dr. Jose Rizal. Kining La Solidaridad, usa ni ka bi-weekly newspaper publication. Principal organ siya for reform movement dito sa Spain. Sa Spain. Kanya kinsa may nagdumala po diri sa atong Pilipinas, di ba mga katsila? So with the communication daan naginitan si Rizal dito pa sa kwan sa paguli ana mo tong nahitabo niya, gidakop siya kay
nadlok man sila. Yes, mo na giingon nga katong giingon nimo nung June nga si Dr. Jose Rizal usa ka brilliant, no. Tinuod na because 22 languages, no, and including local languages nato diri sa Pilipinas. Nakaibaw si Dr. Rizal niya, siya mo'y gitawag nato og interpreter sab, no, interpret sab siya, so aduna gid siya kahibalo. So karon kini si Dr. Jose Rizal atong nasayran nga tungod sa iyahang pagigugma sa nasod nga Pilipinhon, kay gidumala man ta sa una panahon sa mga katsila. Kitsa ganin mga katsila ron Karon oh ang atong kanang muatbang ni di mga katsila man day na, pero katsila na. dili na sila mao nga katsila, lain na nga katsila to pang panahon sa una may dugo nga, gyapon siya. dugo gyapon. So katong mga kaniadto during the Spanish colonizer niadto nga panahon nga nakita ni Dr. Jose Rizal ang korupsyon o ang gitawag nato og kining kagawasan ang gusto sa ato ang national hero si Dr. Jose Rizal. So unsa man ay mga kagawasan pasabot ini, gipasabot ini kinahanglan ang Pilipino adunay daghang katungod, meaning rights. So therefore si Dr. Jose Rizal niadtong panahona gusto siya og ma-avoid ang korupsyon during the Spanish time and including sa Roman Catholic because katong panahona di ba ni ari mo itong mga friars panahon sa mga katsila pa. Karon ang gusto sa ato ang national hero kaniadto si Dr. Jose Rizal, siya nagkanayon nga kinahanglan masumpo ang korupsyon ug daghan ang katungod sa mga Pilipino, and that is why kay nakita niya ang lasot ug maot nga pagda sa mga Pilipino, si Dr. Jose Rizal nahimo siyang kitawag og aktivista. Dili ni aktivista nga katong. Excuse me, coach. Sa ato pa kay gahisgot man ka og korupsyon, so kaniadto pa. So panahon sa mga katsila. So gasugod sa katsila. Gasugod sa korupsyon. O gani ako supayan tong imo, coach. Ipadayon lang karon. Nga kitong el filibusterismo, kay duha man ni La Solidaridad o el filibusterismo. Giban gito siya. O naay makitaan nga magbasa o maunsa dinha, dakpon to siya, i-execute. Ngano man. Ilang gipunggan ang information because information is knowledge. Knowledge is power. Kung may numdum ta ang atong magkatigulangan sa una kung apuhan nagaingon yun nga maglisod gani sila og basa og Biblia, hindi man sila pabasahon. Kay basin unyag makasabot sila og ilang mabasa. So gikuhaan sila og right to information which is vital. Now another thing is pag-ari sa mga katsila, diri ba sila mao dagko kag yuta? Tinuod. No, tinuod. Okay. Usa sa pamaagi mao kini. Pamaagi sa gikan pa sa unang panahon, ang pare mahimo dili magminyo og magminyo magaling mugawas. Kibalo mo kunsay sekreto din na. Tungod kay ang ma-acquire nga properties sa mga kaparian sa una, dili maadto silang ginikanan og mga igsoon. Walay loon iniritan sa una. Mo balik dito sa kadagkuan sa katsila. Mo man itinuod. Niya karon magpasakop ka o katsila. Ang galing kay ulan mampoy katsila nga murul sa ato nga Pilipinas. O independent naman ta. Pero kung ingon ka, coach, nga kaning dili na katsila, di ba? Doon na kay kung ganyan, dili na katsila, Pilipino na. Yun na. Pero pag Amerikano niya, mag-apply o Philippine citizenship, di ba? Pilipino na na. Pero ang dugo nga galatay sa iyang kalawasan, either Amerikano or Espanyol. Kanyang kinaiya na, mugawas gina. Para mag-secure nun. Bato naglayang lugar, di ba maabi-abihon? Magpista, manawag, bisag dili kaila, dali sa apit sa kaon. Sa ubang lugar, manampit ba? Di, tinuod man na. Example, silay. Magpista na sila ragot, yung pamilya. Dili na mangambitar. O mangambitar na jutay na kayo. Dili pareha sa ubang lugar nga open to all. No, depende na sa kinaya. Galing kay muhanga mo po na ubang tawagot. Muhanga ba? Tinuod nung. Muhanga Amerikano, muhanga katsila.
when balik tanong, when Rizal became an activist niadtong panahona tungod sa iyahang kaisog, sa iyahang pagka-nationalistic, sa iyahang mga Pilipino. Kay kini si Dr. Jose Rizal, anak po ni siya o kwartahan kaniadto niya yutaan. Munang naka-eskwela ni siya sa nakalain-laing nasod gawa sa gi-eskwela siya medisina sa University of Santo Tomas in Manila. Gipada po ni siya sa Spain, Madrid, Heidelberg, and the rest of country nga iyahang napuntahan na eskwelahan. University of Madrid, dito na siya. Dito na siya. So, diretso istorya, o atong una-hunaon, si Dr. Jose Rizal, kawas bilang i-writer, bilang i-doktor, daghang na ibuluan. Pwede po siyang sumala sa imong giingon, no? Di ba? Niipon siya sa hugpong sa mga negosyante because kini si Rizal, kay bausab siya kabahin sa negosyo. Kay kabausab siya og kining talking about economy. Daghan siya nahibalaan gawas sa iyang pagka-writer. Daghan siya nahibalaan si Dr. Jose Rizal. Munang dili kapanigala, gabisag sa ubang nasod, gi-recognize siya bilang gi-recognize og naila bilang hero po nila ngadto niadtong mga panahona. So karon si Dr. Jose Rizal became an activist, unya nag-organize siya sa gitawag og Liga Filipina. Mao na iyang gi-organize niadtong mga panahona. So diretso istorya, nakip na ang politikanhong kalihukan kaniadto ni ingno nato nga naisakop si Dr. Jose Rizal ni ana tungod sa pagpanglupig sa mga katsila niadtong panahona. So karon mauna nga atong nailhan ang kinabuhi ni Dr. Jose Rizal, iyang life, works, and being an activist hangtod sa iyang pag-exile nung June. Kay si Dr. Jose Rizal gawa sa kining iyang pagtukod og organisasyon kining Liga Pilipina. Actually, this is a organization nga ang ilahang punto niini kalinaw lang nga at least maka-express sila sa ilahang katungod. Mao na gipangita gyud nga gusto nga masumpo ni Dr. Jose Rizal ang korupsyon o ang kining gitawag nato og corruption and mga rights nga ubay-ubay ang rights katungod or kinatibukan kagawasan sa mga Pilipino. Mao na ang punto de vista ato orang gisummarize ang kinabuhi ni Dr. Jose Rizal tungod kay suma pa nimo nung June kining atuang mga kabataan karon mao ni ang atuang matud pa sa panultion ni Dr. Jose Rizal, di ba? Ang mga kabatanunan ang magahatag nato og ingno nato nga kagawasan og pagsumpo ni ining mga dautan nga buhat sa gobyerno. So karon munang atong giumol og giayo pagda ang atong mga kabatanunan haron usab sila, they will become a right leader and a good leader in the future. Parang masumpo ang mga dautang buhat sa mga na ingno nato nga na-influensya sa mga panahon katsila hangtod karong mga panahona. Okay. So, mo insert Sige, ko ba? sige. So Sige, karon ang atong gihimo ron, so sama na taron ni Dr. Jose Rizal kay atong supuon ang korupsyon. Mo na itong ibuhat gani. So okay. Mo kini nga itong programa nigasubay ta sa kalagdaan nga gibili ni Dr. Jose Rizal. So supuon na to ang korupsyon. Mao na kaganinang buntag ubay-ubay ang ako ang within 30 minutes medyo puno no hangtod sa pag-exile sa atuang national hero Dr. Jose Rizal nga giinita na gid siya tungod sa kadaghan niyang nalapas according to the rule of the Spanish colonizer kaniadto. Mao nang gi-exile siya ngadto sa northern part of Mindanao sa may dapitan for 4 years, 1891. So pagbalik niya kadto sa Manila, Luneta, gida siya og miagi siya sa dakbayan sa Dumaguete. Kining baybayon pa ni kaniadto. Wa pa ni pangalan siguro, in my own understanding, wa pa ni pangalan nga Rizal Boulevard. Miagi si Dr. Jose Rizal kay steam pa man tong barko kaniadto in my own recollection.
So kulang og sugnod. So nagita pa sugnod na ila pang ayo ang ilahang gisakyan nga steamboat gikan sa dapitan padung kadto sa Manila. So dala si Dr. Jose Rizal. Unya diang kuray sila diha sa atuang baybayon og si Dr. Jose Rizal mi kanaog sa baybayon sa dakbayan sa Dumaguete. Og dito he stays for few hours and few minutes. Mauna nga dili katingalahan nga gibutang gyud ni Mayor Ipe Rimulyo si Dr. Jose Rizal sa may Rizal Boulevard. That is the history. So gawas ni ana, I believe in Mayor Ipe Rimulyo because usa ka cum laude nga migraduar bilang history and history major and political science nga siya gyud naswito o nakadetermine. Nakita niya ang kasaypanan kaniadtong mga past administration nga adunay Rizal Boulevard pero wala si Dr. Jose Rizal. Adunay Quezon Park pero wala si Manuel Quezon, naa si Dr. Jose Rizal. So that is why gi-correct sa ato ang Mayor Ipe Rimulyo. Pero pag-correct niya, walay 5 kusing nga gasto ang atong local government unit of Dumaguete tungod kay kini gidonar sa usa ka negosyante ang maong monumento ni Dr. Jose Rizal diha sa ato ang Pantawan People's Park, kini gitawag natong shoreline protection nga gihimo ni Mayor Ipe Rimulyo kay doon na may igno nato shoreline protection nya naa may spacious man gihimo og gitawag og gidevelop bilang turismo nga lugar. So gitawag og Pantawan People's Park. People's Park, dili Rimulyo's Park, People's Dili, Park. People's Park. Dili akong Kapitolyo. Dili akong Kapitolyo, dili akong hospital. So katong mingkang gidunar, so ang gadunar anang monumento mga years of Dr. Jose Rizal. Katong usas mga nihatag og mensahe during sa pag-unveiling sa monumento. And one of our businessman here in Dumaguete City. Yes. Daghang kayong kaganina, daghang kayong dili taga diri nga may na gid diha, may witness. Bisan kitong wala kaduol sa kon, daghan akong nahibalag kaganina. Nay taga dapitan, taga Dipolog ba? Hinga na ra gud diri kay mo witness ra sila sa celebration. Although wala sila mo muduol dito pero naglantaw sila. Oh. Ilang kasiksihan because actually nakita nako na nga ang balay nga gipuy-an ni Dr. Jose Rizal ngadto sa dapitan. Dito giko ni taak giko sa iyang panimalay nga di pod ingon nga bahay kubo pero dili siya dako nga panimalay. Igo ra gyud niya na ay terrace, na ay kwarto, igo ra gyud niya ang maong kining iyang gipuy-an kaniadto sa dihang gi-exile siya. Okay, Coach Glenn, ato niya nang palapdan, break ta kanali. Tungod kay nindot kay itong istoryahon kay si matud nimo si Rizal nakakat-on og 22 ka languages. Pila ra siya ka sa iyang kinabuhi, pila ra siya ka tuig. Unya sa una wala pagoy modern communications pero nakakat-on siya. So, break ta kanali, balik ta taod. Okay, balik ta kay sunan sa atong second portion sa atong programa karong gabi na. Sa gyapon atong kauban dinhi si Kapitan Isagani Ibana og si Coach Glenn Serion. Ang atong gisgutan kanina kalamot sa pagsaulog sa ika-128 ka anibersaryo sa pagmartir ni Dr. Jose Rizal. So atong ipadayon atong diskusyon ni Coach Glenn. Tungod kay sumala pa nimo kaganina si Dr. Jose Rizal mantigo gayod tungod kay nakakat-on siya kibalo siya og 22 more or less. 22 ka mga pinulungan lain-laing lugar. Unsa pa kaha kung si Dr. Jose Rizal buhi pa hantod karon sa iya bang pagka-brilliant kay with all the modern technologies I do believe nga mas grabe pagod ang tinaadman ni Dr. Jose Rizal. Pero anyway humana man na pero ang ato lang we have basis para atong ipadayon ang mga maayong binuhatan nga gihimong ihemplo ni Dr. Jose Rizal, ang pagsupak sa mga anomalya, korupsyon o walay paghatag og saktong information. Kana gibuhat kana sa pipila ka mga tuig, more than 300 years sa mga katsila dinhi sa atong nasod. So kung mahimo kanang mga sitwasyon ngayon ana dili na ta pakontrolar.
Coach Glenn, di ba? Yes, tinuod na lang John, no? Mauna kang hangtod karon, no? Kay kaniyadto pa man na ato nga karon na pagbasa nako kagahapon dito ko nakaingon nga mao din ning corruption na practice at influensya magtas panahon sa Katsila kaniyadto. So therefore si Dr. Jose Rizal bilang nationalist and Filipino bisan tuod og iyang ginikanan wealthy or adunahan na ay halapad nga yuta pero siya mismo na feel niya o nasaksihan niya ang korupsyon kaniadto panahon sa mga Katsila. Sumaw na mga kaigsunan unya kay bawo man ta na si Dr. Jose Rizal ubay-ubay ning eskwelahan ang iyahang napuntahan. Yeah. Ubay-ubay sab ang iyahang kini gitawag nato og polyglot. Kini nga term nga polyglot kini nga linguist ni siya kay 22 languages ang iyahang nahibal-an. Kunya kanang mingon tang polyglot, linguist or interpreter. So meaning he can interpret. So makaingon ta magkaigsunan nga si Dr. Jose Rizal panalagsaon. Mauna nga siguro because of the kining gusto ni Dr. Jose Rizal sa iyang kaisog makaigsunan nung June kapgani nga iya gud gusto kawadon ang kaning gitawag nato og korupsyon og kinahanglan adunay kagawasan ubay nga kagawasan sa ato ang mga Pilipino panahon ni adto sa mga Katsila sa pagka-colonize nila dinhi sa ato ang nasod. Ang John Ibalo ka ang kaisog ni Jose Rizal iyang gipakita sa panahon siyang kamatayon. Ako ba misa pagkanang sa actual bitaw nga madakpan bitaw sa kaning war, madakpan niya kaning i-execute. Grabe ang ilang pagkuan ang uban maghilak man gani. Di ba? Kay nahibalo sila nga patyonon pero Dr. Jose Rizal ming atubang gyud siya. Firing squad. Atubang gyud siya straight to the eye. Wa ko siya mutalikod. Unay kaisog di Dr. Jose Rizal, di ba? Guslit? Tinuod na isog susama sa ato ang mayor nga bisan tuod og walang tuo ni nga batikos pero nagpabilin na gihapon siya nga maisugon sa pagsumpo og sa pagbuhat sa mga gitawag nato og mga tarong nga buhat para sa ato ang mga katawhan. Mauna nga di gud kalikayan nga matud pa ni Dr. Jose Rizal kini nga mga kabatan-unan maoy paglaom pag-asa kay baw ka pareha ra guna ni Attorney Deo Remulyo ayaw lang ng kagwapo kay gwapo man ni daan kanang iyahang pagkaabogado kanang iyahang kasing-kasing nga moserbisyo sa mga katawhan kay daghan pa po nag-eskwelahan unya ang eskwelahan po ni di po madali kay Ateneo de Manila University naka-eskwela po Lasal yang high school Yara po si Rizal Lasal Subel ha kanang Lasal Subel di komedya na matay kanang si Mr. Ana ambut lang manguros na lang ko samot na siguro Ateneo de Manila di ani mo makita Usa may pasabot nimo coach, mahal asa man ka mahal atong 6 years in first year college. Mas mamahal to kung dili ka mas mahal to barato ra nang iwas kausara man gigasto kung balik-balikon ug di balitan di kaganahan mo continue karon tuiga madako-dako gyud imong balayran kina mo ingon na nga estudyante ba nga sunod na lang ko pero nakapa-enroll na sao mo pagbakwi nga sa ako nga nahibawan kanang makabayad na kag enrollment kon makasugod na gani og examination kan first examination sana first grading first semester pati dili na mabawi ng imong ibayad dayon og di kang padayog eskwela drop gina siya pero because of the discipline dedication o ambisyon nga mahuman yung eskwela o maybe one of these days ang gusto ni Atty. Deo Remulyo susama sa iyang amahan nga kani gitawag nato right leader and a good leader mao nang ang ato ang mayor ka practice og good governance gawa sa iyang pagka-convener sa good governance mao na iyang gi-practice kay siya man ang maka-impluwensya sa iyang anak nga makita niya nga giayog pagdumala ang katawhan sa dakbayan sa Dumaguete and maybe quote unquote maybe kung tugutan sa kahigayunan og mobilib ang katawhan sa buhat dili sa kwarta si Mayor Epe Remulyo mamahimong
congressman sa ikaduhang distrito. Ha? Kung walay kwartahay, ha? Kaya lisod mo po na. Bisa pagkortahay. Oo. Ibalo ka, Coach Lin. Gana si Atty. Dio Remulyo. Kung dili pa sa maayong binuhatan ni Mayor Ipe Remulyo nga nakita niya og sa katawan, o siguro di ganin na siya madalagan. Pero tungod siya nakita, konkreto gyud kayo, ginugunan siya. Mahikap ng John? Ay, siyempre, makita, mahikap. No? Ako, naman ko'y PWD na ako. PWD man ko, pero Mahikap. matay makakita man ko gihapon. Di po Douglas, may po di kita lang, coach, basta mamords kayo. Wala, natural man ang mamords, no? Ang point ba? Ang point nga, tungod sa mga proyekto ni Mayor Ipe Remulyo, nga makita ginato, no? Di lang ka makita, o sa ingon pa nimo mahikap kung hikapon, si Atty. Dio Remulyo nadasig sa pagdalagan. Dili mo na sa mo dalagan siya kung kage profession niya, pwede mo na siya mag-practice doon sa Manila o dili. Pero ginuguna na siya nga ang mga proyekto sa iyang amahan ikibali wala o niya. Unang nagsunod, walay pagbati sa katawan. Tinuod ng John. Kay ang punto sa kay Atty. Dio Remulyo o kang Mayor Ipe Remulyo, who will continue the program of the Lupad team? Mao man ay punto diha. So kinsay mo padayon ni ini? Kay glay magdumala, wala na sad ni. Nga daw kalupad naman ta. Karon kay nakita nga importante kayo nga mulambo ang dakbayan sa Dumaguete og aduna na ko'y kalambuan nga nakita. Nanay kausaban. Ang pinakaimportanteng kausaban kining gitawag nato og mga infrastructure projects, vertical ka man o horizontal projects, programs ang lastly ang gitawag nato good governors that our Mayor Ipe Remulyo setting example unsaong pagdumala nga tinarong o pinuutan nga klase nga panggobyerno. Kana Coach Glenn, ma-confirm gyud na ni Kapitan Gani Bana kay dugay-dugay sa serbisyo. Kaya nasinatin niya ni Mayor Ipe Remulyo. Atong paistorya. Ikaw ka. Tinuod na, Coach, matay, sakit ra ba kay silang nalunggan ng word good governance? Pero, usama good sa gawa sa limpyo nga panggobyerno, muna giingon ni Mayor Ipe nga ang iyang mga proyekto, halos tanan niyang mga proyekto, gi-criticize yun na. Kay mga high impact projects manguni siya kunang kanibang mga proyekto ni Mayor Ipe kaning dili common ba. So pero gi-criticize siya mga kaatbang apan ila untang ginahuna nga ang proyekto ni Mayor Ipe dili para sa pipila lamang katawo kundi para sa tanan. Nga tanan gayud ang makapahimulos. Example, Taytayan. Kinsa may nakapahimulos? Tanan mga nibutar o wala mo butar nakapahimulos. Pantawan, tanan gihapong katawhan nakapahimulos. Opening of roads. Opening of roads, kinsay nangagi, tanang katawhan. Katong pagsulbat sa problema sa baha sa Banilad, kinsa may nakapahimulos, tanan gihapong katawhan nga diin hayahay na ang ilahang pag-agi bisa panahon sa ating ululan. So mao na yung mga proyekto ni Mayor Ipe nga bisan luyo sa mga batikos, luyo sa mga objections sa mga kontrapartido apan gipadayon gud ni Mayor Ipe tungod para sa katawhan. Dili susama lamang sa uban nga makahatag og bugas, dili man pud tanan tagaan. So dili para sa katawhan, para lamang sa pipila ka tawo nga ilang paborito. So lahi ang usa ka proyekto, usa ka programa nga diin ang tanan goy makapahimulos. Kay moingon tang hatag og bugas, dili man pud tanan matagaan. Kay nahitabo bitaw na diri sa Barangay Hunob katong ilang giingon nga medical mission kunuhay sila. So ila pa kung giingnan nga giyagaan pa ko nila nga diin man kakap ana. So nanghatag sila ticket ato. So nalipay ko kay at least makatilaw ang katawhan sa Barangay Hunob og mga bugas. Apan ang ilang mga ticket wa man nila mahatagi tanan kay kuno kinahanglan pa kuno og gitawag pirma. Tatak kinahanglan pa kuno tatak. So bali naghanang gabagulbol. Proud kunuhay sila pero bali naghanang gabagulbol. Kay naa pa goy nakakita ang ilang mga staff, ilang mga staff gikarga ng mga sinakong bugas sa motor. Ilang membro sa ilang staff sa medical mission. Wa ta kabaluga sa tudala. Pero dihay mga bugas sa lakyan, pero wa man pud gipakanaog. Daghan untang nagkinahanglan pa og bugas pero atong panahon na galaway lang sila kay wala man gipakanaog.
basin pud dagway og naapoy laing tagaan, pero dapat unta nga katong nakagihatagan og mga ticket ila ta tong gitagaan. So munang daghang wala katagay do bag-o ra po kung nahibalo nga di ay gipangarga di ay sa ila pong mga staff gi sakay pos motor. Ato lang iklaro, Kapog Coach Glenn, nga kanimang panghatag og ayuda. Nagoy specific nga, ikaw, so ito magkana, kay kapitan mo ka na, specific agency nga maogy mo distribute. But the barangay captains, the mayors, the governors, pwede na sila nga mo supervise. Pero dili gid sila maogy mangunay ba? So okay ra tayo napita, magkasinabot akon ang mo appeal sa distribution, mayor, barangay captain, o gobernador kay executive department man na. Pero maghisgot taga legislative, especially taga kongreso, senador or congressman, bawal ka na siya. Tungod kay there is separation of powers. They cannot implement. Makahimo silang balaod, pero pag human sa balaod, i-implement na ang executive. Pagaling lang kay may tabo muna kay wapoy mo reklamo. Pero kinahanglan lang atong ipaibalo nga mao gunay balaod. Supposedly. Kung dili mo musubay, at least ang katawan na ibalo. Nga wala mo subay sa saktong patakaran. Okay? Kap? Tinuod na bayjo no. Kana mangong pagpanghatag muna siya gitawag social services. So panghatag og bugas kana trabaho na siya sa gobernador, trabaho na sa mayor o even the barangays. So muna trabaho. Kaya ang trabaho sa usa ka legislator mo ra man tong maghimo og balaod. Correct. Pero mo lagi na nga kani lagi pod nga nahitabo ron kay matud pa kaning budget ron nato sa Pilipinas mura man og monopoly pod sa mga congressman, no? Kay halos na magani to inigawas nga aduna sila yung mga gitawag og VIP ubay gyud to. Apan unsa kay alam may lakat ani kay mura gi peron man nagay to pirmahan ni President Bongbong Marcos. Ang naka sa lawayon mo din na because there is a lower level ba sa committee ba igikan man na sa ubos ng anton sa taas dahil maabot sa BICAM. Example sa DPWH, kumpleto na ang ilang budget sa whole Philippines. Pag abot sa BICAM, gisingit ang more or less 289 billion pesos. Unsay gibutang VIP, unsay bot pasabot various infrastructure projects, and that partakes of ilan lump sum appropriation. Ngano man wa man gidetalye unsa man ning kuan para tulay para dili specific ba? Wala specific. Mao gani na bay nga natingala ta nga sa national budget maka lansam si mayor nga ni pahigayon usab og lansam gi-question pangayuan yung mga program upok unsa ning para asa guning ni kaning budgeta. Okay mo na supposedly mo na siya. Tato pa pwede dili pwede speak. Pwede sa to. Mo lagi. So unfair ang sitwasyon. Dugay ra maguning unfair kay tungod kay ang ato manggong kaatbang ni Mayor Ipe kuan ra gud sila kayo more on politicking ra gud kayo ang ilang gigamit. Pero kung ang katawhan makasabot lang bay bisan ini atong programa nga usara mo guni atong gi kuan nga parehas ra gud na bay o makasabot lang katong automated nga separator or segregator sa budget approved na sa City Development Council ang 68 million hangtod karon wala gyud pa aprobahe nga kani gipakatulog nga ang katuyuan sa mayor nga kung mahimo kay siging gauminto ang ato ang volume sa atong basura nga dili na kayo mahago ang mga tawo katong pick pickers katong pick up sa mga tigbahig sa mga basura. So adto na lang sila sa conveyor mo bahig. So munay gibudgetan nga wala aprobahe. Okay ra unta og wala aprobahe ug wala tay budget. Naa man gud tay budget. Unya ang nakasakit man gud ani kay ang atong mayor maoy nagkugi pinaagi sa atong treasurer's office, sa ato ang city administrator pagpangulikta og buhis. So layhan ni mayor nga naningkamot ang atong mayor nga makakulikta og buhis para makapalit og para maoy makasulbad sa atong problema sa basura. So mao nang automated nga separator. So karon kay wa man aprobahe
So okay ra unta og ang mga city council maoy nagkugi og pangayo og buhis. Di ba? So muna ang mayor gani maoy batikuso na gani kay kuno istrikto kayo ang papanguliktag buhis. Unya sila sitting pretty ra sila, approve na yun basta katong dihay bonus kay appeal sila, approve na yun sila. Kay appeal man sila. So kaning para nas katawhan kay nakauminto nga atong basura, so kinahanglan nga ang gihimo ni mayor nga preparation na ni siya nga ug do na may musunod, at least dili na gyud sila maproblema nga ang pagsulbad sa ato ang solid waste diha sa atong MRF. So wala aprobahi. Pero kung seryoso ang atong katawhan pod nya, with all the information nga atong mahatag dito kanila, pwede na sila murbinta nga naman. Kaya ang usa ka elective official wa nang tinarong siyang pagserbisyo, pwede na i-recall sa katawhan. Ma-recall man na siya because ang power nga naa din na sa elective official gikan kana sa katawhan. So kung dili na gani ka-function og tinarong, pwede na bakwion sa katawhan bisang pagway election pang mabot. Pinaagi sa So doon na po'y Recall. doon na po'y problema ning mahitabo kay karon may last man ron sa pag-aprobar unta sa annual investment plan. So karon og dili na maaprubahan kay wala man pud sila mo pahigayon og special session, so makonsider ra gud og wala gyud ma-approve. So ang mahitabo ana reenacted budget. So doon na po'y ubay-ubay nga maapektuhan ani nga dili mahatag og sweldo except atong mga budgetary. So daghan na pong mag-antos aning katawhan, especially katong mga yanong ang mga empleyado. That is why kani nga tong programa kinanglan makanunayon ta nga maghatag og sakto nga informasyon sa katawhan para nga sila makasabot yun ngano man nga wala na aprobahe. Kaya kung makasabot na sila mismo, pwede ka na Unang kanina ko ni maghipahiba na bay. Kay sa matod sa DILG opinion, ang City Council pwede ra mo approve o disapprove. There must be a reason. There must be a reason. Pero pwede sila mo suggest. So karon kay doon na may DILG opinion nga sa balaod kinahanglan nga ang EIP kung annual investment plan kinahanglan aprobahan on or before December 31. So karon mo'y last. So sa ato pa og dili maprobahan, so reenacted budget. So wala man aprobahe base sa balaod, so at anhin na masulayan ang DILG opinion kung i-file na gyud nato ang kaso para akong hangion si mayor nga i-file na gyud ang kaso kay para mahibalan nato og kinsay insakto. Kinsay insakto. Kaya ang ilaha pwede raman sila mo suggest o recommend. Sa ato pa dili sila mag-expect nga tugtan ng ilang recommendation o ilang suggestion kay mo mas balaod. Pwede raman sila mo suggest o mo recommend. Sa to pa dili sila mamugos o dili mo grant ang mayor. Ana. Ang proseso mo gatong tinarongon gikan sa recommendation sa mayor nga ipaprobahan na nga mauning proyekto maagi nag-deliberation sa sanggunian kung na sila ay osmod ila man ang katungod. Pero ibalik na dito sa mayor or sa gobernador. Iya ba nang ibito kung saan na rin ibalik na po na. Pero nanay, ang ilahang recommendations gigrant ni mayor. Unsa may ilang recommendation? Ay kato lagi ko nung kuan ang 68 million o katong traffic lights nga doon na po sila ilahang kaugalingon pong projects kunuhay nga diin wala po ga-request ang mga department. So munang ang ilaha kunuhay request nga matod pa nga concerned kunuhay sila. So ngano man di sila muhulat og ilan na pong administrasyon. Di ba? Kanang matanga sa suggestion by that's already against the pronouncement of the Supreme Court in Bilica case nga gidesire ang Supreme Court in 2014. Kaya that partakes of a pork barrel. Kanang magpag-budget ka kay napo kay project unsa may gayon sa Supreme Court and other similar imports. So dili lang dito sa Kongreso kundi dili sa lower legislative. I experienced that. Kaya akong nag-review man ko kay nagot sa radyo. Pero bay, ang ilahang request gigrant paghapon ni mayor nga pwede ta mag-supplemental budget kay naa may savings gihapon. Wala problema. Galing dili man kung sila mutuog supplemental. Mao gihapon nahitabuan ni kaniadto ba. 2024 budget na to nga diin
ang nahitabo mo tong supplemental Ang 100 gihapon. million, Oh, dito to supplemental. sa savings gikuha ang mga budget. So mao ra gud gihapoy mahitabo unta ani nga i-supplemental gigrant na lang mayor through supplemental budget, pero wala gyud gihapon sila mo musanong ni mayor. So munang panahon na ni nga mahibalan og unsa goy tinuod sa balaod. Kaya ka na magunggahin-gahin ba ako nang nasayran, kapanilitan, mutlan na itong board member sa usa ka probinsya. May pangampanya na, na katong pikas may yung kandidato man, may board, kaning bahin-bahin lang ta board, kung ano man. Kaya si board member ko, muhatag man to og nebulizer, 15 kabok. To ato dito sa ilang budget. Pork barrel. Pork Magamit pa na inig pangampanya. Okay. Inood, so wala matay timpo. Kung man na po. Okay. Last day na to, ma. Wala ta ugma. Na ba ugma? Ha? Oh, 31 pa man ugma no? 31. So ugma mo last day ay sa pag-aprobar sa EIP. Dili naa pa man ay ugma. Okay, so ugma na pud pon. Atong itik So usa ka issue niya, wala na itik ron. sige. Ato sa pa kuanon tong pikas kaning pa pasawayon na to kay lugos magunota ka sa kanasagdan kay mga tigulang naman gunota. Pero sige lang, ilaha man po na. So di lang kay tamo patol ana nila kay dili man guna mao atong gianhi diri nga issue. Ang ato gianhi dinhi ang pagsugpo sa korupsyon. Sama ni Jose Rizal, di ba? Kana ato ang balik ko. Okay. So ako unang mananghid. So, dinhi lang kukutob kini si Kapitan Isagani Umbakbana, moingon kaninyo pag-usab mayong gabi o bulahang bagong tuig. So wala kita igo nga panahon mga kaigsunan hagtos na tong tulumanon. Kini si Coach Glenn Serion mingon kaninyo atong pagapangkaon ang atong buhing Dios tungod kay sama usab sa pagpangka sa atong kagulingon. Matud pa usab sa panalangin ni Prophet Joe. Siya nagkanayon nga kinahanglan adunay tunhay o kalinaw ang ato ang pagpuyo niining kalibutan. God bless us all. Okay, John Mata, manimilit na kaninyo. Dagang salamat, mayong gabi ikinatong tanan.